Alice Season 1! Believe it! This is gonna be awesome! Time to watch it now, Dr. Bio! Ipinatong ni Kaiden ang kanyang paa sa katawan ng sugatang pusa at may lumitaw na asul na ulap mula sa ilalim nito. Pinanood ito ni Jiwo mula sa isang kalapit na upuan. Nang alisin ng pusa ang kanyang paa, nagtanong ang binata kung ayos lang ba ang lahat at kumunot ang kanyang mga kilay sa pag-aalala. Umupo siya sa sofa habang ipinaliwanag ng awakened na lalaki na ang pusang kanilang iniligtas ay labis na pagod, ngunit wala naman sa panganib ang buhay nito. Napabuntong hininga ang binata sa ginhawa. Habang hinihimas ang tainga ng kulay abong pusa, sinabi niyang dapat ay mas malala pa ang nangyari rito matapos ang ganoong pang-aabuso. Ipinaliwanag ni Kaiden na kung ordinaryong pusa iyon ay matagal na itong namatay, ngunit ang isang hayop na sumailalim sa awakening ay naging sapat ang lakas upang tiisin ng ganoong mga suntok. Habang hinihimas ang ilong nito, tinanong ni Jiwo kung ang kuting na ito ay awakened din. Sumagot si Kaiden ng oo. Ngumiti ang binata at sinabing sa ganitong kaso, mas angkop sigurong tawagin silang awakened felines kaysa awakened creature. Nag-isip si Kaiden at sinabi na hindi pa ganap na awakened ang kanyang kamag-anak at upang makatiyak ay kinakailangang itong suriin. Habang nakasandal ang kanyang nuso sa paa, nagulat si Kaiden na hindi lamang tao ang maaaring ma-awaken. Naisip niyang noong nakaraan ay may mga taong nagsagawa ng eksperimento sa mga hayop, kaya posibleng doon naganap ang awakening ng pusang kanilang nailigtas. Naalala niya ng matandang lalaking nakaupo sa harap nila. Inisip ng pulang pusa na maaaring konektado ito sa buong sitwasyon na nangangahulugang nasa isang napakapanganib silang kalagayan. Tinignan siya ni Jiwo at nagtanong kung ano ang problema dahil mukhang hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Tinapik siya sa ulo ni Kaiden at sinabing ayos lang ang lahat. Saka inakusahan ng binata na lalong lamang pinapahirapan ng kanilang sitwasyon dahil nakialam siya sa awakened feline. Hinawakan ni Jiwo ang kanyang ulo at ipinaliwanag na wala siyang magagawa dahil kung iniwan nila ang pusa ay mamamatay ito. Napabuka ang bibig ni Kaiden sa inis at sumigaw na ang problema nila ay hindi ang pagliligtas sa pusa kundi ang pagtakas nila mula sa awakened matapos itong iligtas. Ipinakita niya ang kanyang mga pangil at nagbabala na tiyak na pupunta roon ang baliw na matandang iyon. Umupo sa sahig si Jiwo at lumaki ang kanyang mga mata sa gulat. Kinamot niya ang likod ng kanyang ulo at inisip na maaaring totoo ngang pumunta roon ng estranghero. Ngunit ang pagliligtas sa isang hayop ay hindi dapat maging dahilan upang sila ay habulin. Itinaas ni Kaiden ang kanyang mga kilay sa pagkabigla at napagtantang hindi talaga naiintindihan ng kanyang kasama ang nangyari. Ang mga eksperimento sa sapilitang awakening ay isa sa mga pangunahing bawal sa mundong ito at ang mga psychokinetic ay hindi nag-iiwan ng buhay na saksi na may pisikal na ebidensya ng kanilang eksperimento. Pinagkiskis ni Jiwo ang kanyang mga daliri sa takot. Tumingin sa malayo si Kaiden at napagtantang tiyak na papatayin ng mga psychokinetic ang lahat ng sangkot upang mapanatili ang lihim. Nakapagtataka na ang lahat ng ito ay nangyari sa isang binata na kamasailan lamang nalaman tungkol sa mga awakened. Napapikit si Kaiden at inisip kung dapat ba niyang ipaliwanag ng detalye ang sitwasyon. Sa huli, nagpasya siyang huwag na at patuloy na ituring si Jiwo bilang isang ordinaryong tao. Bukod pa dyan, hindi rin naman magbabago ang sitwasyon kahit magkwento siya. Tumingin sa magkaibang direksyon ang dalawa upang maiwasan ang eye contact. Humarap si Jiwa sa kanyang kaibigan at humingi ng paumanhin sa pagiging padalos-dalos at sa katotohanang nainisang pusa. Tumayo si Kaiden sa kanyang hulihang paa at tinanong kung iniisip ba niyang totoo nag-aalala rito. Itinuro niya ang kanyang daliri sa harap at sinabing nasa ganoong estado siya dahil kailangan niyang ayusin ang problema ng iba, hindi dahil nag-aalala siya sa buhay ng sinuman. Tinanong ng luya na pusa kung malinaw na ba ang lahat. Tumuywid si Jiwo at sumagot ng oo. Bumagsak siya sa sofa habang ipinaliliwanag ni Kaiden na mag-ingat dahil ang kanyang mga ginawa ang dahilan kung bakit naging kaaway nila ang psychokinetic na tiyak na pupunta roon upang kunin ang ninakaw sa kanya. Tumingin sa malayo si Jiwo at kinamot ang kanyang pisngi. Nagulat si Kaiden kung gaano kabilis siyang kumalma. Biglang nag-vibrate ang telepono na nasa mesa. Hinawak ito ni Jiwo at nagulat na 7:00 na pala ng gabi. Habang nagbibihis siya, tinanong ni Kaiden kung saan siya pupunta. Sumagot si Jiwo na kailangan niyang pumasok sa paaralan. Nanlaki ang mga mata ng awakened sa gulat. Habang naglalagay ng pagkain sa mangkok, napagtanto ni Jiwo na hindi siya natulog buong gabi upang tulungan ang sugatang hayop. Hinawak niya ang kanyang backpack at sinabing nag-iwan siya ng pagkain sa mga pusa at huwag nilang kakalimutang kumain. Sandali tumigil si Jiwo. Tumingin si Kaiden sa kanya ng may pagtataka. Nilingon siya ng binata at nagtanong kung ano ang gagawin sakaling magising ang pusa at magwala habang wala siya. Sinabi ng luya na pusa na siya na ang bahala rito at maaari nang umalis si Jiwo ng payapa. Nakahiga ang kulay abong pusa sa sofa at wala pa siyang sapat na lakas upang magising. Sa unang pagkikita nila ay mas mahina pa siyang ngayon kaysa dati.
Ngumisi si Kaiden at tinanong kung hindi ba kumpiyansa ang kanyang kaibigan sa kanyang kakayahan. Pumalakpak si Jiwoo at sinabing napakagaling niya. Ngumiti si Kaiden at itinagyabang ang kanyang lakas at kung gaano karaming tao ang nakakakilala rito. Idinagdag pa niya na hindi siya makikipag-usap sa isang tulad lamang ng batang estudyante. Ipinaaralan ni Jiwoo na isa na lamang siyang matabang pusa ngayon. Inutusan siya ni Kaiden na tumahimik. Tumayo ang kanyang balahibo. Nagtago si Jiwoo sa likod ng pinto at inanunsyan kanyang pag-alis. Tumalikod ang Awakened. Sumilip si Jiwoo mula sa likod ng pinto at tinawag siya. Nakakunot ang noo sa pagkadismaya, tinanong ng binata kung naroon pa rin ba ang pusa pagbalik niya mula sa paaralan. Lumabas siya mula sa likod ng pinto at hiniling sa kaibigan na manatili roon at magpahinga hanggang tuluyang bumalik ang kanyang lakas. Habang tumatakbo palabas, pinangakuan siya ni Jiwoo na manatili. Narinig ang pagklik ng pinto at nanlaki ang mga mata ni Kaiden. Naiwan siyang mag-isa sa apartment. Lumapit siya sa bintana at napagpasyahang hindi niya maaaring tanggihan ng bata at dapat talaga siyang manatili roon sandali. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin at tinitigan ito ng may pagkainis. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog at lumingon. May mga pusang lumabas mula sa likod ng pinto at naglalakad sa paligid ng kamag-anak na hindi pa nila nakikita noon. Tinanong ni Kaiden kung ano ang nangyayari nang magsimulang kumiskis sa kanya ang isang pusa. Lumapit ang itim at puting pusa sa mangkok. Galit na tinanong ni Kaiden kung paano sila naglakas loob na kawin ang kanyang pagkain. Inamoy ng pusa ang pagkain at biglang nanginig. Tumingin ang lahat sa paligid ng may takot habang galit na nakaupo si Kaiden sa harap nila. Nanlilisik ang mga mata. Inutusan niya ang iba na umalis. Nagdikit-dikit ang mga pusa at nanginginig. Kumitid ang kanyang mga mata bago siya tuluyang kumalma. Naalala niya kung paano ipinaliwanag ni Jiwoo kung paano niya natagpuan ang nuwelang sugatang pusa. Nang maunawaan niyang sila ang kanyang mga tagapagligtas, tumalikod si Kaiden at humiga sa sahig, tanggapin na maaari ring kainin ng iba ang kanyang pagkain. Dahan-dahang lumapit ang mga gala na pusa sa mangkok at nagsimulang kumain. Paminsan-minsan ay tumitingin sila sa kanilang luyang na kapatid. Sa tuwing lilingon si Kaiden, agad silang magpapatuloy sa pagkain. Napansin niyang tila nagustuhan nila ang pagkain at kumunot ang kanyang noo sa inis. Bigla niyang narinig ang ungol ng kanyang tiyan at napagtantang siya man ay nagugutom. Nakita niya ang belatang pagkain sa kahon at inilabas ang kanyang kuko. Iniisip niya kung paano bubuksan ito hanggang sa maalala niyang matutulis ang kanyang mga kuko. Sa loob lamang ng isang segundo ay nabuksan ng lata. Ngumiti ng malapad si Kaiden at nagdiwang sa kanyang tagumpay. Agad namang nagsilapit ang ibang pusa sa likod niya, nagliliyab ang mga mata sa matinding gutom. Naging dilaw ang kalangitan sa ibabaw ng mga bahay. Umuwi si Jiwoo mula sa paaralan, hinudbad ang kanyang sapatos at sinabing, "Nakabalik na ako." Bigla siyang natigilan sa gulat. May mga pusang nakahiga sa paanan niya at may bakanting lata sa paligid. Umupo siya at nag-isip kung paano nila nabuksan ng mga iyon. Napansin niya ang mga gasgas sa gilid at napagtantang walang nagtangkang buksan ng takip, binutasan lamang ang gilid. Inisip niya kung paano ito nangyari habang ang busog na Awakened ay mahimbing na natutulog sa unan. Thank you for watching, mga ka-enemies!